Ma'am, may hapon. Ma'am, ano po message yung ma'am? 1 year na po sa ICC CPRD. Nag-ikot kami kanina. Marami pong Dabawenyos ang galit na galit ma'am sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Dabawenyos, no? Mga Pilipino, galit sa nangyari. Pagpinap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. So, galit ng mga tao, isang taon na sila galit at hindi inuupas yung galit hanggang hindi mabalik sa dating Pangulong Rodrigo. Hindi ang urgent report. Generation. Ma'am, sa nangyayari yung crisis sa Middle East, tingin po ba ninyo ay akma na yung mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para masigurong ligtas ang ating mga kababayang OFW na nasa Middle East? Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2020 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalong-lalo na kung galing sa mga foreign governments. Meron silang pinisulat na posible gera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga. Ang ligas sa tuwing isulti. 2025 nangyari ang gera 2026. So, dapat noong 2022 pa lang nagkanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakikitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. It is like we filed recently perjury against Ramil Madriaga in the Taguig City prosecutors. Any comments on this? Nag-comment naman ang abogado, pangitag na ang pangutanan niya. Paano na nagbigay na pinagtibay ng ICC ito nga yung interim release na hindi ma-release ang CSCRD? Oo. Napag-usapan namin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Kahit pa man hindi deny yon at alam natin na hindi deny yon ng korte, gagawin pa rin natin. Next question. Vice, ang Senate ngayon is may hesitancy sa pag-investigate sa 18 Marines. Ano yung reaction niyo dito, ma'am? Well, mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa flood control standard, sa katiwalian na nangyari sa 2023, 2024 at 2025 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. No? Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na investigahan, hindi pa po doon lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Middle East. Yes, message, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para doon ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating bansa. Thank you. Thank you, ma'am.